Magandang gabi mga kapatid. Good evening to all of you. This is Pastor Jun. Today is April 22. Okay? April 22. At muli, ito yung ating pag-aaral sa salita ni Lord. And I pray that the Lord is going to bless you again. And bountifully, pagpalain ka ng salita ni Lord sa araw na ito. At muli, ma-discover natin ang maraming katangian ng mga sumunod kay Lord. At sa araw pong ito mga kapatid, no, pag-aaralan natin ang pananampalataya ng isang babae na hinangaan ni Jesus. At hayaan yung pagpalain po kayo sa gabing ito. No? Okay, God bless you. At just stay and take your seat. Nanay, tatay, at upo lang po kayo dyan. At hayaan yung pagpalain kayo ni Jesus. At tayo po muna ay sumamba kay Lord at umawit tayo ng isang awitin sa Kanya. Sana kung alam nyo to, sabayan nyo to at hayaan yung pagpalain kayo nitong awitin na ito. No? Napakasimple lang po nito, awitin na ito at pagpapalain kayo. Okay, tawagin po natin si Pastor Romeji. Pastor Romeji. Magandang gabi po muli sa bawat isang mga narito po muli sa online Bible sharing po. At salamat po sa ginawa ni Lord muli sa atin sa maghapon, yung kalakasan, yung pag-iingat, no? In spite ng nangyayari po ngayon sa ating paligid, ay patuloy nating nararanasan ang kanyang proteksyon. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. At bago tayo tuluyang mag-aral ng salita ni Lord, umawit muna po tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay gustong-gusto niyang laging pinupuri siya, no? Mabuti ang Panginoon. Kaya umawit po tayo kay Lord. Ang aawitin po natin sa Kanya is pusong dalisay. Okay? So, sinasabi po rito sa Awit chapter 51, verse 6 hanggang 9, sabi po rito, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. 7, ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong ng hihinay, muling palakasin. Ang kasalanan ko sa iyo, ang kasalanan ko iyo nang limutin. Lahat kong nagawang masamay, pagliin. So, ang gusto po ng Panginoon sa atin, na lagi tayong magkaroon ng pusong dalisay, pusong malinis sa harapan ng Diyos. Amen? Purihin po natin ang Diyos sa gabi nito. Umawit po tayong pusong dalisay. Hallelujah. Makiawit po tayo. Hallelujah. 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 Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
nagtitiwala sa inyo, O Lord. Laging may pusong dalisay. Laging nagmamahal sa inyo, God. Hayaan niyo, O Lord, patuloy niyong masumpungan sa puso namin, Lord God. At nakakaranas po kami ngayon, Lord, sa paligid namin, Lord Jesus. Hayaan niyo, Lord, manatili na ang pusong ito ay nagtitiwala at nagmamahal sa pangalan niyo, Lord. We worship you, O God. In your name, Jesus Christ. Lord, we pray. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi, kapatid. Good evening ho sa inyo lahat. Nanay, tatay, ate, kuya, or sino man ho ang nanonood sa inyong tahanan o kyoday or otosang. Sa araw pong ito, God bless po sa inyo lahat. And my prayer is that the Lord is going to bless you. Okay? At yun po aking panalangin. At hilingin po natin, I'm praying to God na whenever we meet sa ganitong oras ay dumali po sa inyong matahanan ang biyaya ng Panginoon. Kung mayroon po akong pinapangarap at dalangin sa Panginoon, ay pumasok po sa inyong tahanan lagi ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon, makilala niyo siya, at ang pagpapala niya sa mga inyo. No? Can you join with me in praying? Because I like to pray for you. Sandali. At nanay at tatay sumama po kayo sa sandaling panalangin na ito. Ano po? Panginoon, marami po salamat sa araw na ito, Lord. At salamat po sa mga kapatid na ito na nag-join sa pag-aaral na ito. At ang dalangin ko po amang banal. Dalawin niyo po sila sa kanilang sarili-sariling tahanan. At ang mapagpala mong kamay, O Panginoon, muli mong idako sa matahanang ito. In Jesus' name. At sa mga nangangailangan po ng kagalingan, kalakasan, o pag-asa sa oras na ito, Panginoon. Muli mo nga pong ibuhos ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa kanila. Oh, Father God, alam ko, Lord, na ang pag-ibig mo ay sapat-sapat at napakawagas sa amin. Kaya dalahin ko, Lord, na sino man ang kailangan ng kagalingan, muli, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay mula sa langit, idali mo, Lord. Ibuhos mo, Lord, sa mga kapatid ko ito ang iyong mapagpalang kamay at hipuin mo nawa sila ang nagugulubihanan, ang kinakabahan, ang natatakot. Pawiin mo nga ito, Lord. In the name of Jesus, nang kami patuloy, Lord, na magkaroon ng matiwasay na buhay at mapayapang puso, Panginoon. At salamat po, pagpalain mo rin po ang mga salita sa araw na ito, Lord. At dalangin ko ito'y magdagdag ng kaalaman sa bawat isa sa patuloy namin pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, at muli, hinihiling ko ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na ibuhos niyo po sa akin, sapagkat kung wala siya, ay Lord, alam ko ito ay tao lamang. Dalangin ko, Lord, na gamitin mo ang aking labi at maging pagpapala sa bawat isa na nakikinig at ito po'y maging pagpapala sa bawat isa sa kanila. Salamat po, Amang Banal. Itong maging isamang dalangin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, O Panginoong Hesus, itong aming panalangin sa iyong pangalan. Amen. 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 Okay, God bless you sa inyong muli. At ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay sumama po kayo sa akin. Pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia, no? Punta po kayo sa Matthew chapter 15. Okay? Ang pagkanan po natin yung isang babae na hanga-hanga talaga ako sa kanya, no? Sobra. Ang Panginoong Hesus hangang-hanga sa kanya. At alam ko, mapapahanga po kayo sa kanya. Dahil kung mayroon po akong nakita na hinangaan talaga ng Panginoon, ay dalawa po sa Bible na tinagurian ni Lord na may great faith. Yung centurion at saka yung babaeng ito, no? At nakakahanga po talaga sila at mapagpapala po tayong lahat, no?
So magtataglis pa ako kasi may mga kumisan nanonood sa atin na English din, no? At para sa kanilang kapakinabangan and benefit ay hahaluin ko po ang aking salita, no? Okay, so samahan po ninyo ako sa Mateo. Yan po ay nasa sa Gospel, ano? Mateo chapter 15 verse 21 hanggang, okay, basahin po natin, verse 21 hanggang 28. Okay? Basahin ko po sa English, sabayan po ninyo sa Tagalog, ano? Pastor Menji, pakiabot naman ang iyong Tagalog. Mamaya gagamitin ko. Dito na siya. Okay, salamat. Okay. So, basahin ko po sa English at to you who are my friends who are watching this one, please read Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Please follow along with your Bible. I'm going to read it in Tagalog for the benefit of my countrymen. Okay? So, I will read it in Tagalog. You can read along with me. Matthew chapter 15. Dito po ako sa Tagalog, no? Tagalog na lang. Okay. Sa 21, sabi niya rito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang maalagad at sinabi kay Jesus, paalisin niyo na po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa babae, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Sabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sabi ng babae sa 27, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi ni Jesus sa babae, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Okay? Gusto ko pong makita po ninyo ang background ng istorya na ito. No? Ito pong babaeng nito ay isang Kananeya o Canaanite woman, no? At sila po ay ang dating nakatira sa Israel noon na ito pong mga sambayanang ito ay ito ay sumasamba sa maraming klase ng Diyos-Diyosan, no? Isa sa Diyos-Diyosan nila si Astarte. At itong Diyos-Diyosan nila ay kaya nga pinaano dito ng Panginoon, pinalinis niya yung lugar na yon, no? Siyempre pinatupok niya yung lugar na yun kasi masyadong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito pong mga taong ito ay talagang punong-puno. Sabi nga kaya nga pinaubos yan kasi kaduluduluhan yung kanilang kasalanan, no? Kasi kahit yung kanilang mga anak inaalay na nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Ganun po matindi ang pagsamba sa lugar na to, no? Mga Amoreo, no? Yun nakatira dyan. At ang salilahin ng babaeng ito ay galing siya sa ganung background, no? Yun ang kanyang mga ninuno, mga Kananeo na lang patawag natin, no? So, ganun siya galing. Sumasamba sila. Ayon po sa mga pag-aaral nila, no? Ang Diyos-Diyosan na sinasamba niya ay si Astarte, no? Isang Diyos-Diyosan na matatawag mo na isang idolo, tawag dito, Diyos-Diyosan na tawag nila, no? Marami kasing Diyos-Diyosan sa Israel, no? Mayroong si Baal, mayroon yung marami po silang tinatawag na Diyos-Diyosan, no? Ito pong babaeng ito, galing siya doon sa background na yun. At marahil siya ay isang tapat sa kanyang reliyon, sa kanyang, siyempre, kung ano kinalakihan mo, di doon ka nalang mag-stay, di ba? At kahit naman sino siguro, doon ka mag-stay di ba, yun ang ating kinalakihan lagi. Kung saan ka lumaki, dapat doon ka, di ba? Tradisyon yan eh. At yan po ay natural na parang kalagayan nating mga tao lagi, no? Siyempre, diyan ka lumaki, diyan ka na rin, sabi nga ng iba, diyan ka na rin mamatay. So, ang babae ito ay ganun ang kanyang panampalataya marahil.
At hindi natin maiwawala yun kasi galang at pag-ibig sa kinamulatan. At dumating yung pagkakataon na ang babaeng ito marahil ay natural na sumasamba sa kanyang Diyos-Diyosan. At dumating yung pagkakataon na tuwing pupunta siya doon, dumating yung hirap sa kanya. Kasi sa Diyos-Diyosan niya marahil, nalain siya ng normal, lagi siyang humihiling ng normal. Isang araw, may nangyari sa kanyang anak, inalihan ng demonyo. Marahil sa kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos-Diyosan. Hiniling niya na lahat, nag-alay siya ng lahat. Kumbaga sa ating mga Pilipino, nagtawas na siya, o kaya nag-alay na siya ng kung ano-ano sa kanyang Diyos-Diyosan para lang gumaling yung kaanak. Pero worse yung kanyang anak. Walang makapagpagaling. Hindi naririnig ng kanyang Diyos ang kanyang daing. At marahil, nung time na ito, tandaan niyo ito, siya ay isang kananaitang babae. Kumbaga sa wala siyang karapatan sa pagpapala ng Israel nung time na ito. Kasi ang Panginoong Hesus, ang kanyang misyon ay para sa Israel lang. At siya ay outsider. No? Outsider siya. So, ngunit nung dumating na sa sukdulan ang kanyang marahil pinanalangin niya na sa kay Astarte, ang kanyang anak. Astarte, pakinggan mo ko. Lahat na marahil ng alay, ginawa niya na nagsakripisyo na siya, naglagay na siya ng maraming bagay para lang gumaling yung inaandihan niyang anak. Pero wala pa rin nangyari. Higing worse ang kanyang anak. At makita niyo diyan na umiyak siya, sabi niya, pagalingin niyo anak ko. Yun, kaya kasi hindi niya naman gagawin yun pag hindi grabe yung sitwasyon. Wala pong ina na iiwanan mo ng gano'n ang anak mo. No? Wala po akong alam na gano'ng nanay. At lalo na pag grabe ng kalagayan mo, talagang ibibigay mo, ibubuhos mo lahat-lahat para sa iyong anak mo. Ito po ang sitwasyon ng babaeng ito. At yung time na ito, ang Panginoong Hesus, doon sa lugar na ito, ay nandoon siya at nagdaan siya doon. Dumaan siya doon, no? At sabi niya rito sa verse 21, makikita po ninyo, you can see this one in verse 21. Okay? Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Hindi ko na po sabihin kung bakit pumunta pa doon ng Panginoon, no? Isa po ito actually sa way ni Lord kasi malapit na siyang, marami na siyang opposition. Kung maalala nyo last time, na-share ko sa inyo yung Samaritan woman. Tapos pagkatapos nun, pumunta si Lord sa Galilee, pinagaling niya yung leper. Marami na, sumikat na ang Panginoon at nagpakain siya ng 5,000. Kaya may political pressure na si Lord kasi gusto nilang gawin siyang hari. Mayroon ding opposition sa kanya, no? Yung mga saserdote, yung mga high priest, inaayawan siya, galit sa kanya. Kasi parang binago niya yung mga tradisyon. Kunwari, yung pagpapagaling ng linggo, sabi nila, hindi dapat yan. Kaya maraming para sa kanila, binibreak si Jesus na tradisyon. Pero sabi nga ng Panginoon, sabi niya, ba't kayo sumusunod sa tradisyon? Mas mahalaga ba sa inyo ang mamatay sa tao alang sa tradisyon kaysa buhayin siya? Yun ang kanyang mga sinasabi, no? Kasi I desire mercy, na sacrifice, sabi ni Lord, no? At kaya si Lord, marami na siyang opposition. Kaya dumaan siya rin sa Tiro at Sidon at nung time na yon, itong babae ito marahil napakinggan niya tungkol kay Jesus. Nagpapagaling. At sikat na siya dyan, kaya narinig niya na, no? Na siya ay anak ni David. Anak ni David na, kasi yun ang kanyang pagkakabanggit son of David. Ibig sabihin, kilala niya. Kasi yun ang hinihintay ng Israel, na parang magiging hari nila. Propesiya kasi yun. Iyon ay ang Misaya na inaabangan sa Israel. Kaya narinig niya, ang tawag kasi ng marami sa kanya, son of David. Kaya marahil narinig niya yun. Ngayon, ito siya, mayroon siyang sinasambang iba. Ang problema niya, yung sinasamba niya, hindi sumasagot sa kanya. Ayan ang anak niya, mamamatay na. Mahirap yung kanyang sitwasyon. Pero, kung titan mo yung kanyang sitwasyon, may narinig siyang kasagutan tungkol sa taong ito. Ang kagandahan sa taong ito na narinig niya, mabagin ang taong ito. Ang taong ito na nagpapagaling sa Israel, hindi lang siya mabagin. Sabi niya, siya ang nagsabi, mapalad ang mga aba sapagkat sa kanilang kaharian ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay kakaiba para sa kanya. Kaya sabi niya, marahil okay lang sa kanya na ganito ako. Baka sagutin niya ako kasi
Nabalitaan ko, mabuti ang taong ito. Pinapagaling niya yung mabulag. Yung dating, yung Gadareno, pinalaya niya. Kayang-kaya niya rin sa anak ko. Kaya alam niyo po ba na si Lord ay may mga pinagaling din na mga Canaanite? Sa Matthew chapter 4 yata yan, chapter 3. Marami nang sumunod kay Lord. Kaya itong time na ito, bagamat si Lord tinawag sa Israel, hindi ni-reject ni Lord yung mga outside sa Israel na pagalingin. At alam ng babaeng ito yun, marahil, narinig niya, no? Kaya yung time na ito, tumaan doon si Lord. Sabi niya rito, pag alis ni Lord, kasi papunta siya doon, nakita ng babae. Marahil narinig niya na parating doon si Lord. Di po natin makita sa doon sa pagkakabasa natin. Pero ang sabi niya rito, pagkatapos ng mga event, nung paglipat ni Lord, yung mga pag-ikot niya doon sa Galilee, no? At pagpunta ni Lord sa, actually ito ay hindi naman escape, yung naghahanap si Lord talaga ng time para i-prepare niya ang kanyang mga disciple. Kasi malapit na siyang pumunta sa cross, no? Yung time na ito. So, ang way niya lang para maka-escape o kaya makawala sa mga tao, kasi ang purpose talaga ni Lord is turuan niya yung kanyang mga disciple, no? Para silang magamit pag wala na siya, no? Kaya dito pumunta siya sa Syrophoenicia, sabi nga ni Marcos, no? Kung babasahin niyo ito sa Marcos, Syrophoenicia. Pagkatapos, okay, tinan po natin. Umalis siya doon at nagpunta siya sa lupain ng Tiro at Sidon. Isang Canaanite na nakatira doon ay lumapit sa kanya at sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak ko ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. So ang unang niya, tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak ko ay sinasapian ng demonyo at labis hirapan ito. At alam natin na ang Panginoon ay mabagin. Amen? Kaya yun tawag niya, mabagin Diyos. Maawa po kayo sa akin. At yun ang kanyang unang sigaw. Alam niyo po nakasulat yan sa Bible, no? Sa Awit chapter 6 verse 8. Na ang Panginoon naririnig niya yung ating mga iyak. Umiiyak siya rito eh. Yung ating yung iyak natin, no? Naririnig ng Panginoon. At sabi rin sa John chapter 14 yata yun. John chapter 14, 13 and 14, sabi niya, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita, sabi ng Panginoon. Upang lubos na masihan ang iyong puso. So kaya tumawag siya. Hindi niya man alam yun, marahil, o kaya narinig niya man yun, tumawag siya. Dahil sasagot ang Panginoon. Kaya tumawag siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Diba? Pag tumatawag tayo kay Lord, nag-i-expect tayo ng sagot. So, tingnan po natin ang sagot ng Panginoon sa Kanya. Tingnan po natin. No? Sabi niya rito, ang sagot ng Panginoon sa Kanya, sa verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Ito, no? Kung isang marami tayong tinatawag kay Lord. At sabi natin, Lord, ito po yung aking panalangin. Ito po yung aking hinihiling. Pero, kumisan parang tahimik yung langit. Tunay pang tahimik yung langit? O mayroong ibig sabihin sa atin? Kasi ako po'y naniniwala, no? Sumasagot ang Diyos. Marahil, hindi lang sa gusto nating sagot. No? Itong iyak niya, sabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin, pagalingin niyo ang aking anak. Tumawag siya sa Panginoon. At sabi ng Bible, pag tumawag ka, sasagutin ka niya. Pero ang babaeng ito, hindi siya tumawag. Ito po ay parang, pag hindi pa tayo tinatawag, sumasagot ang Panginoon, tayo po ba ay parang titigil na? Gusto natin kasi yung pag tumawag tayo, agad-agad, Lord, answer my prayer. No? Alam niyo, nung bata ako sa Panginoon, agad-agad sinasagot niyang panalangin ko eh. Pero nakita ko nung tumatanda na ako kay Lord, tinuturuan ako ng Panginoon manampalataya sa Kanya. No? At ako naniniwala na tayo po ay lumalago sa Panginoon. No? Na bilang mga anak niya, kung minsan,
Hindi laging pinginan, pingin dito, pingin dito, pingin dito. Agad-agad sasagutin. Kung minsan, tinuturuan ng Lord ang puso natin bago niya tayo sagutin. Kaya dito, sabi rito, hindi sumagot si Jesus. Grabe, no? Delikado na yung anak niya, hindi pa rin sumasagot si Jesus. Marahil, dumaan lang si Lord. Dahil siya. Kung kayo po yung babae, ano po ang reaksyon ninyo? Marahil sabihin ninyo, kala ko ba, yan si Jesus na nagpapagaling. Kala ko ba, yan si Jesus na nagmamahal sa lahat. Hindi siya. Pero makita po ninyo, iba yung ginawa ng babae. Ibang-iba sa normal na ginagawa ng pangkaraniwang tao. Imbis, nung hindi siya sinagot ni Jesus, imbis na tumanggi siya, tinan niyo po ang ginawa niya, no? Basahin po natin. Let's read verse 23. Sabi niya rito, hindi sumagot si Jesus, itong ginawa ng babae. Lumapit ang kanyang maalagad at sinabi kay Jesus, paalisin niyo na po siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Actually, sa iba, no? Sa ibang translation in English, sabi nga, no, he's crying out before us. He's following us, Jesus. Can you stop the woman? She's crying. She's very noisy. Ibig sabihin, iyak ng iyak. Crying and crying. Hindi tumitigil. Hindi siya natigil ang kaiyak. Hindi lang pala siya tumawag kay Lord. Umiiyak siya ng sumusunod at may sigaw pa. Crying before the Lord. Kaya alam natin kasi yung mga disipulo mismo ni Lord ang nainis. Sabi na, Jesus, matindi itong mga disciple na ito, inutusan pa ang Panginoon. Palisin mo na nga yan. Grabe yung mga disipulo ni Lord, no? Yung pong mga disipulo ni Lord nung umpisa po ay nakakainis din, no? Marami pong mga hindi magandang ugali sila, no? At yung time nito, hindi nyo sila magugustuhan, no? Kasi sila mismo pinapaalis yung bahay. Sinabihan pa si Lord, Lord, huwag mo nga pakinggan yan. Ingay-ingay. Parang ganun, no? Pero makita mo yung babae rito, iyak siya ng iyak kay Lord. Hindi lang siya tumawag sa ng David. Sabi niya, iyak siya ng iyak. Umiyak siya. Alam niyo po, ang pinakamabilis na masagot sa langit, alam niyo po ba kung ano yun? Tulo ng luha. Tulo ng luha. Pinapakinggan ng Diyos. Tulo ng luha. Tingnan niyo po, sa Awit chapter 6 verse 8. Psalm chapter 6 verse 8. Gusto ko pong basahin sa inyo, no? Sabi niya rito, kanina nabanggit ko na po yan, no? Awit chapter 6 verse 8, ang sabi niya rito, dali lang po, no? Verse 8. Kayong masasama, ako'y inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Okay? Sabi niya sa English, no? Okay. The Lord heard my cry for mercy. Sabi niya ito. You do evil, parang get away from me. For the Lord has heard my cry of weeping, my crying. Sabi niya rito, God hears my prayer. Mababasa niyo rin yan sa Awit chapter 34 verse 18. Puntahan niyo na lang, no? At na makita mo diyan na ang Lord malapit siya sa mga umiiyak, sa mga broken-hearted, sa mga aba, sa mga humihingi sa Kanya ng ahabag at awa. Malapit po ang Panginoon. Yan po ang isang katangian ng Diyos natin. Kaya nga siya nagsabi, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Mahabagin po talaga ang Diyos natin, no? Is a merciful God. At alam ng babae yun, kaya she just cried. Alam niya kasi mapapakinggan siya. Kaya, hindi tinawag ko yung pangalan niya, hindi niya ako napapakinggan. Iiyak ako sa kanya. Iiyak ako, sabi ng babae. So, just keep crying, crying. Alam niyo po, ang iyak ay napakamakapangyarihan yan. Isang halimbawa sa Bible, yung isang hari, si King Hezekiah, no? Itong si King Hezekiah, isang araw, tinaningan ng kanyang buhay na mamamatay na siya. Nanalangin siya. Kasi, siyempre, gusto niya pa ma-extend yung kanyang buhay. Kaya umiyak siya sa Diyos. At nung umiiyak siya, alam mo, sabi niya, Lord, alalahanin mo naman, may mga ginawa rin akong maganda, Panginoon.
maganda po yung aking record. Parang ganun. Kaya umiyak siya. Gusto niya pa marahil mabuhay pa siya ng mahaba. No? At alam mo, agad-agad kasi binanggit ni Propeta Isaiah sa kanya. Si Propeta Isaiah, pinuntahan siya. Sabi sa kanya, mamamatay ka na. Ayusin mo na bahay mo. Sabi ni Lord, mamamatay ka na daw. Umiyak siya. Ano, pagkaiyak niya na ganon, si Isaiah papalabas pa lang doon sa pintuan. Can you imagine kung gaano kalayo yung pintuan? Wala pa marahil 2 minutes or 1 minute na nalalakad ni Isaiah yon. Sabi ni Isaiah, sabi ni Lord sa kanya, bumalik ka. Sabi ni Lord. At sabi mo kay Isaiah, sasagutin ko yung iyak niya. Narinig ko yung iyak niya. Sumasagot ang Panginoon sa panalangin, kapatid. No? At alam niyo, maraming iyak tayo na sinasagot ng Panginoon. Kaya po, one of the greatest way that God answers our prayer is through our tears and cries, sabi ng Bible, no? At kaya iyak na iyak tong babae ito. At marahil, praise God, sasagutin na siya ng Panginoon, no? Pero tingnan niyo po, kasi kaya po nakakahanga talagang babaeng ito, no? Tingnan niyo po sa kasunod noon, sabi niya sa verse, nung pinapaalis pa siya ng mga disipulo, talagang kaawa-awa, no? Ang tingin sa kanya. Napilitan tuloy sumagot si Jesus. Itong sinagot sa kanya ni Jesus. Sumagot si Jesus, babae, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo. Tinawag mo siya, Son of David. Sigaw ka ng sigaw, iyak ka ng iyak, sunod ka ng sunod. Nakaramdam ka pa ng opposition. Tapos ang sagot sa iyo ng langit ganito. Hindi ako tinawag para sa iyo. Grabe. Parang sasabihin mo, hindi si Lord to. Pag tayo siguro na sitwasyon niya, no? Hindi si Lord yan. Hindi ganyan si Lord. Mahal ni Lord lahat. Pag kayo po yung nasa sapatos ng babae, marahil sa'yo mo, saan ko? Yan pala yung Diyos nyo. Yan ka pala. Pero alam niyo po, ang babae ito, kilala niya talaga ang puso ng Diyos. Alam niya na si Jesus ay mahabagin. Marami siyang ebidensya. Alam niya yon. Talagang ilalaban niya. Kilala ko ang ugali ng narinig kong Son of David. Alam ko yung kanyang mga ginawa. Kaya alam ko, may dahilan kung bakit yung iyak ko hindi niya sinagot at ganito pa ang sinabi niya, tinawag lang ako sa bayan ng Israel. Para bang nireject siya, no? Babae, hindi ako para sa iyo. Sila pagagaling ko, pero ikaw hindi pa. Pag kayo po yung babae, anong gagawin niyo? Talagang back out na. Wala na. Pagod na ako. Wala na akong pag-asa. Wala na akong magagawa. Tapos sabihin mo sa akin, hindi ka nagpunta para sa akin. Pero makita po ninyo ang ginawa ng babae ito. Ibang klase. Tignan niyo po ninyo, no? Sabi rin sa verse 25, ngunit lumapit sa kanya yung babae. Imbis na lumayo, lalo siyang lumapit at lumuhod siya sa Panginoon. Lumuhod siya. Imbis na i-reject niya yung sinabi ni Lord, lumuhod siya. Winorship niya. Sa ibang sa ibang version, no? Sumamba siya. Para bang sabi niya, Lord, pag hindi mo ko sasagutin, wala na. Tatanggapin ko na po itong aking sitwasyon. Talagang hindi siya bibitaw kay Jesus. Alam mo, ang nagtutulak sa kanya marahil, kilala ko tong taong ito. Kilala ko siya. Siya yung Misayas. Siya yung nagpapagaling. May dahilan kung bakit niya sinasabi ito. May dahilan kung bakit hindi ko maintindihan ito. Pero ang alam ko, mabuti siyang Diyos. Kaya alam mo ginawa niya? Lumuhod na talaga siya. Kung bagas hinawakan niya na yung marahil kung nandun si Lord. Pag lumuhod ka kasi, sign niya ng ng pagpapakababa talaga, no? Ako'y Kananaynita, kaya ikaw ay Hudyo. Marahil tama ka na
tinawag ka muna sa mga Hudyo, hindi sa akin. Pero, Lord, maawa ka sa akin. Talagang marahil, hinarang niya si Lord kasi hindi ka na makakalod na nakatalikod. Hinarang niya si Lord, hindi na makadaan si Lord. Doon siya sumamba. Marahil sumamba siya, Lord, sinasamba kita. Una, tumawag siya, hindi sumagot. Pangalawa, hindi rin siya, she cried, she called on Jesus, no answer. She cried on the Lord many, many times. She was rejected. Now, she clinged to Jesus. Lumod siya. Umawag na siya kay Lord. Sumamba siya kay Lord. Alam niyo po ba, pag ikaw ay sumamba kay Lord, alam niyo ba that God answer? Mayroong isang halimbawa sa Bible, no, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 18. At ito yung time na ang army ng Israel, na ang Juda ay sasakupin ng kanilang mga kaaway, no? At bago sila masakop dahil napapaligiran sila ng kaaway, alam mo yung hari nila, gumamit siya ng isang bagay na alam niya, ang Diyos lang makapagligtas sa kanya. Alam niyo kung ano yun? Sumamba siya kay Lord. Praise and worship. Alam niyo, makapangyarihan talaga ang pagsamba eh. Kasi di ba pag sinasamba ka, nakukuha tayo, pinupuri ka. Ang ginawa niya, sumamba siya kay Lord. Nagpuri siya. Inaaya niya pa yung kanyang makasama sa yung kanyang nasasakupan, no? Sumamba sila sa Panginoon. At agad-agad sumagot ang Panginoon. Itong babaeng itong Kananeya na ito, sumamba rin sa Panginoon. Sumamba siya. Sabi niya, Jesus, I worship you. I worship you. Sinasamba kita. Grabe, no? Galing siya sa kanyang dating Diyos, nag-180 degrees siya, kahit na alam niyang marahil, hindi siya makakabalik doon sa kanyang Diyos-Diyosan. No? Baka alam na ng mga tao doon na sumamba siya kay Jesus. Pero para sa kanya, si Jesus lang may kasagutan. Kaya sumamba siya. Sabi nga, pag sinamba mo si Lord, may sagot. Tingnan po natin kung ano po ang sasabihin ng Panginoon sa kanya. Pagagalingin na kaya ang kanyang anak. So, tingnan po ninyo sa Bible. Go along with your Bible in verse 26. Sabi nga rito, sumagot si Jesus. Okay, sabi na, tulungan po ninyo, sabi ng verse 25, no? Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Parang hirap ng lunukin, mga kapatid, no? She called on Jesus. No answer. She cried on Jesus. She was even persecuted by Jesus' disciple. And Jesus said, I was only called to the lost tribe of Israel. When she worshipped Jesus, Jesus should have answered her. But Jesus said, it's not good to give the food of the children and toss it to dogs. Ang binabagit po ni Jesus dito, hindi dapat ibigay yung pagkain ng bata at ibigay sa mga aso. Aso. Actually, yung word na aso rito ay pet dog, no? Pet dog. Kung kayo po yung nasa sapatos ng babae, para bang, ewan ko, sobra yata, no? Parang sobrang pagsubok sa pananampalataya. Aso. Tawag ni Lord sa kanya ay aso. Si Lord. Ano kaya ang ginagawa ni Lord? Sinusubok dahil mataas ang kanyang pananampalataya o ayaw sa kanya? Pero ako po'y naniniwala, kilala ng Panginoon ng babaeng ito na mataas yung kanyang pananampalataya, na kahit anong mangyari, hindi siya bibitaw kay Lord, no? Kaya tinan po ninyo, sabi ni Lord, hindi dapat binibigay yung pagkain, bibigay sa aso. Tinan niyo po yung sagot ng babae. Pag kayo yun, marahil. Pero sabi niya, tinan po yung sagot niya. Ito po sabi niya, totoo po, Panginoon. Totoo nga, Panginoon. Ngunit mga aso man po ay kumakain ng mumo na nalalaglag sa kanilang Panginoon.
Parang ganito po yung binabanggit. Alam mo, manghang-mangha sila sa sagot ng babae. Sabi ng babae, totoo po, Panginoon, na yung mga aso kinakain nila yung mumo. Parang ganito yung binabanggit ng babae. Panginoon, tinatanggap ko na ako ay aso. Pero, kahit mumulang ng kapangyarihan mo, gagaling yung anak ko. Kahit karampot lang, nasabihin mo, okay na kami, gagaling na yung anak ko. Mumulang, Lord. Kahit hindi sabihin mo lang na okay na kami, aalis na po ako rito. Mumulang, Lord. Kahit isang mo lang, tignan mo lang yung anak ko, gagaling siya. Mumu. Alam niyo po mumu? Kung sa pagkain, yan po ay karampot. Napakaliit. Kahit yan lang ang pagkain ko, okay na ako. Sabihin mo lang. Alam mo, sabi ng Bible, sabi niya rito, sabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Alam mo, kung pwede lang pong sumigaw, no? Kasi may exclamation dito eh. No? Parang, oh, Ginang! Grabe ang iyong pananampalataya. Sobrang iyong pananampalataya. At sabi rito, mangyari ang hinihiling mo. Bagamat, hindi patay. Bagamat, may mga kadahilanan ako. Bagamat, sinusubukan ko lang pananampalataya mo. Pero, grabe kang manampalataya sa akin. Mangyari ang gusto mo. Mangyari ang gusto mo. At sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Kung pag-aaralan po ninyo kung bakit malaki yung pananampalataya niya. No? Unang-una, siya ay hindi kasali sa pagpapala ng Diyos. Kasi alam po natin, no? Ang pagpapala ng Diyos ay dumating lang sa Israel. Kananainita siya. Outsider siya. Alam niyo yun. Sila nga yung bayan na pinuksa at pinaalis. Alam niya rin yun. Wala siyang karapatan sa mana. Wala siyang karapatan sa blessing. Wala siyang karapatan sa Panginoon. Kahit konti. Alam niya. Pero tinan niyo, kaya binanggit na Lord, ang laki ng pananampalataya mo. Na kahit ganyan ang pagtingin sa iyo, nananampalataya ka pa rin sa akin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, napakalaki ng pananampalataya mo. Ito po ay hindi Israelita na sinabihan ng Lord. Ako'y naniniwala ng babaeng ito ay nakahilera ito kay Abraham sa langit. No? Kasi sa grabe ng kanyang faith. Talagang humawak siya sa Panginoon. Ano man ang mangyari, humahawak siya kay Lord. At dalahin ko na, tayo rin po, no? Marahil, kung minsan, nagtatanong tayo, Lord, parang tumawag na po ako sa inyo. In Jesus' name, wala pa rin. Hindi kaya, baka, sabi ng Lord, umiyak ka na. Naririnig kong iyak mo. Para makita ko yung sincerity ng puso. Hindi natin alam, iba-iba ang pagsagot ng Panginoon. Pero iba-iba po ang hinahanap ng Lord. Ang pagtingin ng Lord sa ating pananampalataya. Iba-iba kasi ang ating pananampalataya. No? Alam niyo po ang hinahanap talaga ng Panginoon sa atin, sumampalataya tayo sa Kanya. Wala tayo sa Kanya. At doon niyo po ginagawa yung mga bagay na ating hinihiling. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, no? Ang pananampalataya ay sa pakikinig ng pakikinig sa Kanyang salita. At kung paano ka po maniniwala sa Kanya kung hindi mo siya kilala? Maliban na lang talaga na gawin mo yung ginawa ng babaeng ito. Siya, sabi niya, nakilala ko tong Son of David, si Jesus, na talaga nagpapagaling siya. At gusto kong makilala siya. Talagang didiretso na ako sa Kanya. Yan ang ginawa niya. Si Jesus lang na nagpapagaling. Siya ang nagbigay ng buhay dun sa krus. Sa ating kapanahon ngayon, siya ang nagbigay ng buhay niya para sa lahat.
Siya lang talaga ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Marahil, marami tayong kinalakihan na tradisyon, marami tayong pinagmulatan, humahawak tayo doon. Hindi po masama yung kasi tradisyon yan eh. Ngunit kung hindi po sumasagot ang pinaghahawakan natin na tradisyon, hindi kaya ito na ang tawag ng Panginoon sa inyo na ako ay Diyos. Naalala niyo po, kung pag-aralan niyo po yung 2 linggo bago po ako mag-share, na-share ko po yung Samaritan na babae. No? Banggit ko doon na ang Panginoong Isus nagsabi siya, hindi niyo ako sasambay sa bundok na to at sa bundok na yan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, sasambay mo na siya sa Espiritu at katotohanan. Yan po talagang hinahanap ng Diyos sa atin. Sambahin natin siya, siya ay nasa langit, nakaupo siya sa langit, siya may-ari ng langit, napakaganda po ng langit, na hinahanda ng Diyos para sa iyo. At gusto niya sa Kanya tayo manampalataya. At sa Kanyang anak na si Jesus, na siyang namatay para sa atin. Ito po ay isang hamon sa pananampalataya. No? At kung gusto po ninyong mapatunayan sa inyong buhay na tunay na ang Diyos ay nagpapala sa atin, ang kailangan po natin ay pananampalataya. Kasi sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi mo mapiplease si Lord. Hindi mo siya mapiplease. Kailangan po natin ng pananampalataya talaga. At yun ay paniniwala. No? Na-share ko na rin yan last time. Nasabi ko, 2 bagay lang. Malapit lang ang pananampalataya no, sa atin. Paano po yun, Pastor John? Ang lapit niya ay kasing lapit ng bibig mo at ng iyong puso. Bakit? Sa bibig ka kasi nagsasalita at sa puso ka naniniwala. No? Alam nyo, pag ginawa nyo po ito, mararamdaman po ninyo ng Panginoong Hesus mismo ang siyang magpapala sa inyo at magbibigay sa inyo ng kasiguraduhan ng tunay na buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Biblia, no? Wala nang kaligtasan kundi sa kanyang, wala nang kaligtasan pa kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, no? Sa kanya lamang. Na kay Jesus lang ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi natin alam, bukas makalawa, hindi natin alam, who can say na you are saved from something na dumadaan sa paligid natin. We cannot hindi natin masisigurado buhay natin. Pero ang isang pinakamaganda na kasiguraduhan mo, kapatid, ay may buhay ka na wala hanggan. Na yun ay nakukuha lamang sa pananampalataya. Ang babaeng ito, mas matindi ang problema niya kaysa sa atin. Pero sumampalataya siya. I pray na ikaw din, ganun din, no? Panampalatayaan mo si Jesus at hayaan mong siya ang kumilos sa buhay mo. At magbigay sa iyo ng buhay na wala hanggan. Siya rin ang Diyos na nagsabi, I will give you peace. Marami pong tao ngayon, no? Takot, pagod, lito, karaniwan ang nakakausap ko, no? Wala silang peace of mind. Alam nyo, sabi ko, Lord, may regalo ko na sa kanila yung meron ako. Yung peace of mind. Alam mo, dito lang, ito ang binibigay ng Panginoon, peace of mind. Siya lang ang pwede magbigay niyan. Kasi ang tawag sa kanya ay Prince of Peace. Wala na pong pwede magbigay niyan, kapatid. At kung yan ang panalangin mo, pwede bang ikaw lang at saka si Lord ang mag-usap? Sabihin mo sa kanya, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Gusto kong sumampalataya. Pwede bang samahan mo ako sa panalangin? Okay, samahan mo lang ako, no? Lumapit tayo sa kanya ng may kababaan ng loob, katulad ng babae. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo sa gabing ito. Narinig ko po ang pananampalataya ng babaeng ito ay grabe, Lord. Higit pa sa kalagayan ko ang nangyari sa kanya. Pero naniwala sa sayo. Nanampalataya sa sayo. Kaya nga tinagurian mo siyang babaeng napakalaki ang pananampalataya. Lumalapit po ako sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, lumaki rin po ako sa tradisyon. Marami rin ako kinalakihan. Ngunit katulad ng babaeng ito, gusto kong sumampalataya sa totoo at tunay. Na ikaw mismo nagsabi, ikaw ang katotohanan, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Wala nang pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Nananampalataya ako sa iyo na ikaw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa puso ko, O Panginoon, at magsimula sa araw na ito, turuan mo ako. Hayaan mong
mabuhay ako para sa iyo. Patawarin mo na ako sa lahat ng aking kasalanan. At magsimula sa araw na ito, ibilang mo ko sa iyong mga anak na sumasampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Ngayon pa lang, Lord, marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Nananampalataya ako sa iyo. Sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Ang Panginoon sumasagot siya sa panalangin. Naniniwala ako sumasagot siya, no? Siya ay Diyos na nakakarinig ng ating mga panalangin. Sa mga nangangailangan po ng panalangin sa oras na ito, hihiling po tayo sa Diyos. Nahipuin niya kayo at manampalataya po kayo sa Kanya. Sumasagot po kasi ang Panginoon. Maaari po bang hilingin ko kayo na kung mayroon po kayong mga problema sa inyong katawan o anuman na gusto nyo ipanalangin, kunyari, mahal mo sa buhay na nangangailangan, hilingin natin sa Diyos dahil siya ay sumasagot na Diyos, no? Hilingin natin sa Kanya na pagalingin niya. Sino man sa inyo. At hihilingin natin yan sa Kanyang pangalan. Ilapit nyo lang po sila. At kung pwede, kung malapit po kayo, ipatong ninyo ang kamay nyo sa kanila. Hayaan yung iunat ko ang kamay ko sa inyo. At nawa, daluyan ng Panginoon at dumaloy sa mga may sakit ang kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, sabi mo, anumang bagay na aming hinihiling sa iyong pangalan ay inyong gagawin upang kami ay lubos na masiyahan. Panginoon, sa mga kapatid kong na humingi ng panalangin, kagalingan, sa mga bagay na kanilang hinihiling sa iyo, Lord, sinasamahan ko rin po ito ng aking pananampalataya sa iyo. Panginoon, hayaan mong dumaloy sa katawan ng kapatid kong ito. Sa pangalan ni Jesus, ang iyong kagalingan, ang biyaya mo, Lord, sa mga kahilingan nila dito. In Jesus' name, sa mga bukol na ito, Lord, sa mga sakit ng tiyan na ito, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa likod na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord God. In Jesus' name, Lord, at hindi ko po alam kung goiter ito, Lord, but in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. At sa Lord, ito pong nagkakaroon po siya ng pangamba at takot sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, inutusan ko ang takot na ito na umalis sa Kanya sa pangalan ni Jesus. At pinapalitan, Lord, palitan niyo po ito ng kapayapaan na gagaling sa iyo. Palitan niyo po ng kapayapaan, Lord, ang kanyang puso, Lord, at isipan ng Lord magkaroon siya ng kapayapaan sa gabing ito. Thank you, Lord. At sa anumang makaramdaman pa ni Lord, ibuhos po niyo ang inyong mapagpalang kamay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Bless your people, Lord. Pagpalaan niyo po ang mga kapatid kong ito. Thank you po sa kanilang mga buhay, Lord. I-bless niyo po ang matahanan ding ito, Lord, na ngayon ay nanonood at ngayon, Lord, nakikinig ng salita mo. Pagpalaan niyo nga po sila. Patuloy na ang liwanag mo bumuhos sa tahanan ito. Patuloy, Lord, na ang biyaya mo bumuhos sa tahanan ito. Ang kapayapaan mo, Lord, manahan sa tahanan ito. Ito pong aking panalangin, Amang Banal. Maraming pong salamat, O Panginoong Hesus. Sa iyong dakilang pangalan, ito pong aming panalangin, O aming Amang Banal na makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Hesus. Itong aking panalangin. Amen. 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 God bless sa inyong mga kapatid at salamat muli sa inyong mga buhay. At alam ko po na kayo ay sasamahan ng Panginoon lagi. No? At God bless po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito. God bless po. God bless you.